Kahit na Ebola virus ay problema sa Africa, tila malayo ito sa atin. Ilang libong milya ang layo. Ang panganib ng pagkalat ng Ebola at iba pang virus gaya ng Tigdas, SARS at hantavirus ay malapit na. Lalo na't milyon-milyong tagahanga ang siksikan sa FIFA World Cup stadiums na walang social distancing. Kasama natin ngayon si Mark M. Farb, ang tagapagtatag at CEO ng Diatic International. Nakausap natin mula sa New York City. Magandang gabi sa iyo at hapon dyan sa inyo. Sige, magandang gabi. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ang Diagonic ay isang pandaigdigang biotech na kumpanya na nakalista sa Nasdaq na maraming taon ang humaharap sa mga virus at sakit. Sabi mo naman sa amin tungkol sa Ebola dahil ito ang laman ng balita sa buong mundo. Gaano ito nakakamatay? Ayon sa WHO at iba pang ahensya, nasa pagitan ng 30% at 50%. May ilan na nagsasabing umaabot pa ng 90%, pero sa tingin ko, mas malapit ito sa 30 hanggang 50% ang kamatayan. Kaya ang pinag-uusapan natin ay isang malubhang na kamamatay na virus na kumakalat sa Africa, na gusto nating siguraduhin na manatili lang doon at hindi kumalat sa ibang mga bansa sa buong mundo. Ngayon sa World Cup, sobrang exciting at nakalimutan na ng mga tao ang social distancing na dati nating sinusunod noong COVID. Pero may 10 African national teams na kasali at 10,000 libong fans ang lumilipad mula Africa. Alam mo, ano ang ginagawa natin o hindi ginagawa pagdating sa pag-check nito, pagdating nila? May silbi ba kung may taong posibleng may dala pero wala pang sintomas? Sa tingin ko, gumawa ang mga gobyerno ng mga pag-iingat at magagandang hakbang para subukang pigilan ang pagkalat nito. Tulad ng sinabi mo, kung 21 araw o mas mahaba ang incubation period, alam mo kung halimbawa kung may bisitang galing sa isang bansang Aprikano o lugar na na-expose sa virus, maaring magsimula itong kumalat. Alam mo, mas maraming pagputok ng sakit dito sa US o sa Mexico o sa Canada kung saan may malalaking event na ginaganap o kahit saan pa. Maaari itong mangyari, alam mo, sa isang eroplano na lumilipad sa impapawid. Kaya talagang isa itong potensyal na banta. Hindi talaga Ebola ang usapan. Ang totoo, hindi tayo handa. Hindi natin natutunan ang leksyon natin mula sa COVID-19 at pwede nating pag-usapan yan at may papaliwanag ko kung bakit. Ang ibig ko sabihin, nagbanggit ka ng isang magandang punto na alam mo yon, lahat tayo ay natakot sa COVID pero ang mortality rate ay nasa 1% lang. Ano ang ating natutunan o hindi natutunan? Parang nakalimutan ng mga tao ito kahit dapat bigyan pansin dahil posible tayong harapin ng panibagong outbreak kahit hindi Ebola at hindi rin airborne. May tigdas at ibang sakit na akala natin na wala na, pero naririnig na naman na yon. Huwag din kalimutan ang avian bird flu na may 30% fatality rate. Kumakalat na rin ito sa baka, ibon at iba pang hayop. Sa tingin ko marami tayong natutunan. Iba ang approach natin dito. Sa tingin ko, maganda ang nagawa natin sa bakuna, lalo na sa paghahanda. Kaya na natin gumawa at magpamahagi ng bilyon-bilyong bakuna ng mabilis. Pero kapag may outbreak na, huli na ang bakuna dahil nahawa ka na. Noong simula ng COVID, may mga tao sa ospital na naka-respirator. Kailangan mo talaga ng monoclonal antibodies o gamot bilang unang depensa. At sa totoo lang, Oo, dyan naman pumapasok ang dayate. Ibig kong sabihin, matagal ka nang nangungguna sa teknolohiyang ito. Ipaliwanag kung paano ito gumagana dahil napakasinentipiko nito. Pero biological din ito. At ina-atake mo ang mga bagay na ito sa dalawang panig mula sa preventive na pananaw at pati na rin kapag nahawaan na. Kaya ipaliwanag mo kung paano ito gumagana sa bahagi ng pag-iwas ng posibleng crisis na ito. una, hayaan mong ipaliwanag ko, alam mo, sa connection natin sa Israel Institute of Biological Research, sa Coalition for Epidemic Preparedness Initiative o CEPI, sa European Union Vaccine Hub, at sa Oxford University, CRISPR-E at iba pa. Nakikipagtulungan tayo at patuloy na nakikipagtulungan. Kumbaga, sinusubukan nating lutasin ang malaking problema na hindi na pag-uusapan. Ang malaking problema na hindi na pag-uusapan ay ang tradisyonal na mga pamamaraan na ginagamit natin ngayon para sa monoclonal antibodies na gumagamit ng mammalian cell lines. Mabagal silang lumaki, konti lang ang at mataas ang gastos. At kung naalala ninyo nung panahon ng COVID, alam niyo, nabanggit pa ng supply chain ng US Army na isa lang itong 1% nakamamatay na sakit. Kung naging mas nakamamatay pa ito, siguradong nagkaroon tayo ng malaking sakuna. Diyan pumapasok ang Ebola at hantavirus.
Kung may 30% na nakamamatay na sakit at walang paraan para gamutin o protektahan ng tao, mas malala pa ito sa Spanish flu. Ang Pecnologian C1 namin ay isang uri ng hiblang singaw. Isang microbium mas mabilis lumago 10 beses kaysa mammalian cell. Mas mataas ang ani at kaya magpatakbo ng 3 batch. Sa panahong isang batch lang ang natatakbo. Wala ring virus na kailangang alisin bago ilabas sa publiko. Kaya ang pinag-uusapan natin ay isang ganap na game changer. Matagal na naming pinapakita na kaya nitong dumikit at gawing walang bisa ang virus tulad ng mga mammalian cells. At napatunayan na yan sa isang pag-aral sa hamster at mga primate na hindi tao ng mga Europeo noong COVID gamit ang COVID, malaria, RSV at iba pang 7 o 8 antibody. Napatunayan ng teknolohiya na kaya nitong mag-neutralize at dumikit kasing husay ng kasalukuyang pamantayan. Tema. Ngayon, nagagawa na ito ng mas mura at mas mabilis. Wow, at napakahalaga niyan at mabilis lang bago tayo maubusan ng oras. Pag-usapan natin yung isa pa. Ibig kong sabihin, hindi mo pwedeng bigyan ng bakuna ang isang tao kapag nahawa na siya. Ipaliwanag kung paano makakatulong ang trabaho ninyo sa mas malawak na konteksto kapag mas maraming clinical trials ang ginawa sa Africa. Lalo na kung kaya ng teknolohiya ninyo, pigilan agad ang sakit kapag may nahawa na. Kaya nagsagawa kami ng Phase 1 clinical trial sa Africa. Sa totoo lang, ito ay bahagi ng dinevelop ng Israel Institute of Biological Research. Ginawa dun sa Israel, kasama ang BTG Israel at Diatic. Dinala namin ang bakunang yon sa SAPRA, ang South African Regulatory Agency, at ipinakita ang kalitasan, pagtanggap ng katawan, at bisa nito. Yung bakuna, tulad ng sabi natin, ay para maiwasan ito. Pero kung mangyari pa rin, kailangan mo na ng monoclonal antibodies. Paulit-ulit naming napatunayan na kayang gumawa ng aming teknolohiya ng monoclonal antibodies na mas mabilis, mas marami, mas mura at mailabas agad para i-neutralize at dumikit. Kung matatandaan mo, si Pangulong Trump noong COVID ay gusto ring malaman ng mundo at tumanggap siya ng antibody. Pero ang problema, hindi nakakasabay ang teknolohiya ng antibody noon. Masyadong mabilis ang pag-mutate, masyadong mabagal ang teknolohiya para makasabay dito. At kahit na makasabay man, 1 o 2% lang ng mundo ang makakakuha nito. Kaya ito ay isang posibleng uri ng sakuna na nag-aabang lang. At ang Ebola ay talagang isang babala sa atin. Nagkaroon ng Ebola, nagkaroon ng monkeypox, at meron ding, alam mo na, hantavirus. Kaya parang isang mutasyon na lang tayo mula sa isang nakamamatay na virus. Kailangan nating maging handa. Dapat ring kumilos at suportahan ng mga gobyerno ng Israel, US at Europa ang paraan ng pagmamanupaktura ninyo dahil ito ang malaking isyung di na pag-uusapan. Tema. Lahat ay maaari matuklasan gamit ang AI. Oof. Hindi mo magagawa ito kung walang cell line para mapadali ang production. Sige, maraming salamat sa paliwanag na yan. Mas pinadali mong maintindihan kasi napaka-komplikado talaga ng biology na to. Maraming salamat, Mark M. Farb, tagapagtatag ng Diatic International.